ano po natin, mukha po. Yan, pirma na lang po. Saan? Dito po, sabay linya po na yan. Dito? Apa. So, ayun po. Simulan po natin yung aking po kasing research po ay yung organophosphate pesticide po. Kung gaano po kasi po yung paglagay po natin ng pesticide, di ba po, nagiging detectable pa po or parang naaano pa rin po natin siya pag nalagay po natin. So, sa ano po, unang background po, general information po, gano'n na tagal na po kayo nagsasaka po? Ay, meron ng 20. 20 taon na. 20 years na po. So, ano po yung sinasaka nyo po or tinatanim nyo po? Mga sa Tagaraw, hybrid, mga 8-9, 937. Ano na po? Palay po ba? Palay yung palay. Palay po. Palay. Brand po. Ay, ano po? Lipat tanim siya. Okay po. Tundos. Ano po yung pesticide na ginagamit nyo or brand po? Ay, kung yun, yung Simbus, pang-uod, Sim minsan, mga mumurahin yan, brodan, kasi Brodan po. mga mahal kasi ibang Opo. type ito. So, gaano po kayo kadalas po maglagay ng pesticide? Pesticide, yung babomba, pamatay uod. Opo. Ay, kung lang, pagka lang merong uod, parang kami nag-i-spray. Pag, halimbawa po, pag tag-ulan po, parang isang beses lang po sa Hindi isang... naman. Yung makalawa, yung pag-abono madalas. Apo. So, yun po. So, sa tingin nyo po ba maganda po yung epekto po niya pag nagbobomba po tayo ng pesticide po? Oo, nawawala yung tama niya, yung nawawala yung tama ng palay. Yung nawawala hindi ng po sakit. nakakasira po. Hindi siya Apo. nakakasira. So, nagkaroon po ba kayo, halimbawa po, kung nag-apply po kayong pesticide, nagkaroon po ba kayo ng health or nagkasakit po ba kayo nung nalangkat Ay, nyo hindi po? naman, sanay na ako. Sanay na po. Okay po. So, ano po yung, sa may lupa nyo naman po, or sa may sinasaka nyo po, gano'n nyo po ma-describe po yung soil condition po, or yung, ano po ng lupa? Kondisyon ng lupa. Opo. Kasi bago mo tamnan yun, linangin, papatangin ko nun. Tapos, kumisan, mag-aabono ka pa ng pampaupuay ka. Opo. Yun po yung inaararo po, ano? Oo, inaararo. Niroroto. Opo. Roto na ngayon, hindi naararo, yung bang stable. Okay. So, yung ano po, yung pag-apply po natin ng pesticide po, nakakaganda po ba siya? Kaya, baka abono yung pesticide na pampataba. Ano? Opo. Oo. Kasi po, wala po ng sira yung Oo. pananim natin, ano? Sa loob po ng pagsasaka nyo po ng 20 taon, meron po ba kayo napansin pagbabago po sa lupa Ay, natin? meron. Kasi kung pagkakuan, lagi na lang siya nagkakasakit pagka yung sa pag-araw, ay tagulan. Sa tag-ulan po. Oo, natutonggo siya. Minsan po naninilaw po. Oo, Ano? yun yan, yung naninilaw. Opo. Sa pangkalaban namin, yung hanip sa tagulan. Ayaw po, yung po Ay, sa yung... pag-araw, yung namumula siya. Opo. Yun. So, sa may ano po na ganyan. Sa loob po ng 20 years po ba, nagkaroon po ba ng programa po? Kayo natanggap po, halimbawa po, sa DA po, nagbigay po ba sila ng training or ano nyo lang po? Na parang namana nyo na lang po. Naamana ko lang sa matanda ko yan. Hindi Yun kami po. nagtitraining. So, Yung experience lang nung magsasaka. yung mga experience lang po. So, parang sa loob po ng 20 years, parang nadadagdagan na lang po yung kaalaman po Oo, natin. Ganun po. So, meron po ba kayong other alternative po sa pamatay ng peste po bukod po sa paglalagay po ng pesticide po? Oo, meron din kasi kinuha ng mga teknika namin na gagamitin. Yes, sumusunod naman kami. Kung ano na lang po yung nare-recommend po Oo, sa atin. yung Ano? na ako kanilenda nila. So, nagkaroon, yung ano po, halimbawa po, hindi po kayo nakabili po agad ng pesticide po. Nagkaroon po ba ng panira po yung pananim nyo po? Oo, Parang kasi nasira. obligado na kasi yan. Sa isang linggo mo pag nag-abono ka, kailangan bombahin na ng pesticide para yung palay mo makondisyon mo. Kasi pag talab ng pataba, mumura yun eh. Papasukin na ng mga hayop yun. Kailangan bombahin na. Okay. Ano po, aware po ba kayo sa mga sustainable practices po or yung mga, halimbawa po, mga pesticide po na
imbis po na parang hindi po siya pollutant or synthetic po. Aware po ba kayo? Or Synthetic na. yun, di ba po, yung mga pesticide po natin, mga ano po siya, synthetic materials po, or parang may chemicals po. Yung chemical yung mga ginagamit Opo. namin. Hindi naman kami bumibili ng mga chemical eh. Parang, Parang kung nila namin, ang ginagamit namin, yung hindi nakakakuha sa manggagawa. okay po. Yung parang hindi po na kayo, parang hindi po kayo maapektuhan din Parang po. kami ma-effectuhan. Saka para maging ano na rin po yun Oo. sa ano. So, yun po. Meron po ba kayong mga experiences po ng mga pesticide po? Halimbawa po, nung nag-apply po kayo or sa mga farming practices nyo po na pang araw-araw na ginagawa. May mga ano po ba kayo? Na Yung mga na-experience po. experience ko rin kasi pag yung hindi mo ginagamitan ng mga ganun, hindi ka Opo. mga sinasabi, festival, ng ganun, abono, hindi mo ginamitan yan, hindi ka So, ano po, pag hindi po kasi siya nagamitan, parang mababawasan po yung ani po natin. Oo, Ganun. tsaka mga boss, hindi ka kalahati lang anihin mo ron. Okay. Sigurado yun. Yun lamang po ang mga katanungan ko po. Maraming salamat po. Okay. Ay, ikaw. Taga saan ka naman? Taga-Adwas po ako. Ano ang family mo? Mateo naman po. Mateo? Opo. Oo, dyan yung Mateo nga. Opo. Andun sa Advance. Hindi ko makikita na po. NEUST si Macab. Ano po, general team nyo po. So, ito po. So, ano po, gano'n na po kayo katagal nagsasaka po or paano po kayo nagsimulang nagsaka po? Nung mag-start ako magsaka is nasa 16 years ako eh. 16 years old po. Pero no, natural noon, time na yun. Opo. Alang fertilizer, alang pesticide. Kumbaga herbal din ang kuno na yung madre cacao, Opo. kakawati eka. Pagka may aksip yung palay na namumuti yung dahon, tinutulusan lang namin ng mga sanga nun. So, ano po, yung paano po kayo nagsimula sa pagsasaka? Parang namana nyo na rin po sa mga magulang nyo po. Ay, oo. Dahil noon talagang manpower lang noon, nakalabaw, araro kalabaw. So, yun dyan noon. Yun ang practice noon. Opo. Noong 1970s, ayun, hand tractor. Yung traktora na. Ano po yung ano po yung tinatanim nyo po sa bukid nyo po? Palay. Opo, ano pong klaseng palay? Hybrid, inbreed. Hybrid, inbreed. Pag tag-araw po, ano po yung madalas pong tinatanim po natin? Hybrid ang Hybrid po. Pag tag-ulan po, inbreed. inbreed po. So, sa may brand po ng pesticide, ano po yung palagi natin ginagamit po? Yung normally mas advisable kasi yung synthetic na kung saan nagbibinetrate sa katawan ng palay. Palay po. Synthetic, systemic System. na kasi marami mga brand na nagko-compete sila. Opo. Doon sa mga observation namin, once na makuha namin yung ma-apply na naging kwan, parang nagiging suki na, gano'n. Okay po. Sa may ano po, gaano po kayo kadalas gumamit po ng pesticide po? Ay, ako, madadalang ako. Madalang po. Kasi doon sa IPM, talagang ikinuha na, bago ka mag-spray, kinakailangan observation muna. Opo. Dahil kasi dalawang klase yung kulisap merong kaibigan, merong kaaway. Opo. So, pag mas marami kaibigan, safe ka na. Opo. At kung halimbawa, marami kaaway, doon ka palang mag-a-apply ng spray. Sa ano, kailan po tuwing ginagamit po ito sa pananim natin? Halimbawa po, sa growth po ba niya or pag sibol pa lang po ba? Ganun po, nag-a-apply na po tayong pesticide?
Eh, Usbong po pala pag sa, sa aking obserbasyon, hindi ako nag-a-apply ng pesticide. pagsibol. Tuwing kailan pag ano na po may mga bunga na po ba ganun po? Hindi naman. Bago pa po magpunga. O, yung halimbawa, maglilihi siya, Opo. magpapanikel, doon ka mag-spray. Opo. So sa may ano po natin sa pagpili po ng ating pesticide. Ano po yung ano po sa atin? Basehan po natin sa pagpili sa recommendation po ba, sa cost po, or kung gaano kataas bibilin, or availability lang po nito? Hindi. Kasi may mga brand yan na ika nga medyo ibang exposed Expose po. na proven. Opo. Kaya doon kami dumidepende sa mga ganong Opo. klase. Yan po. So, paano nyo po nalaman kung gaano karaming pesticide po yung dapat gamitin po natin? Nakakuha naman doon sa level niya sa recommendation rate niya, nakabase naman doon. Sa may, Yung mga dosage, gano'n. sa may bote po, mayroon Sa level naman. niya, andun na yung pan. Opo. So, kung halimbawa po sa isang hektara, isang bote po, ganun po ba? Oh, meron kasing insecticide na 1,000 ml is equivalent to 4 hectares. 4 hectares. Ganun po. Oh, meron naman na 1 liter, 1 hectare. 1 hectare po. May half liter, 1 hectare. Opo. So, may ano po, nagkaroon po ba kayong encounter po na, or nakaranas po kayong problema sa paggamit po ng pesticide? Halimbawa po, nasira po yung pananim, or nagkaroon po kayong problema sa kalusugan nyo po? Ako, hindi ko pa na-experience yung ma-damage ng insecticide. Opo. Kasi siguro, dahil medyo malakas ang resistance ko, Opo. immune system. So, sa may ano naman po, dadako naman po tayo sa may soil po. Paano po natin masasabi yung lagay po ng inyong lupa po sa inyong sakahan? Kasi dumidepende rin kami sa soil analysis. Opo. Nagpapa-soil test kami. Soil test po. Kapares nga ngayon, nung makaharvest, kumuha kami ng mga sample sa namin para soil analysis. So, Para ba meron kaming basihan kung anong mga NPK ang Opo. dapat na ikon sa lupa. May mga result na po kayo ng mga NPK po na yan? Oo, noon, pero nawawaglit Nawawala na po. Oo. Saan po kaya kayo nagpa-test po? Sa soil laboratory. Kayo na po nagdadala ng lupa po doon? Oo. Pero ini-stack naman sa amin kung paano Okay po. pupulbusin, nahati, magdadala ng mga 1 kilo. 1 kilo po na lupa po. Yung pulbos na yun. Opo, yung parang air dry na po. Oo. Sa may may napansin po ba kayong pagbabago po ng lupa nyo po sa ilang taon nyo na pong nagsasaka? Oo, malaki ng pagbabago. Ano po yung nakita po nating pagbabago po ba? Parang bumaba na po ba yung kalidad po ba niya, or ganun pa din naman po? Hindi. Parang humina na siya, na dumepende na sa kaya magdagdag ka na ng import. Okay po. Fertilizer. Dun sa paglalagay po natin ng mga fertilizer para po mapaganda po yung lupa po, ano po? Hindi. Pati, tsaka yung yung pananim. Opo. So, may na-receive po ba kayong mga training po or mga gabay po sa tamang paglagay po natin ng pesticide po? Ano naman po yung natutunan nyo po? Kung meron man po. Mga seminar po, ganun. Yung isang nagiging is
katulad do sa integrated pest management na kung saan hindi dapat na mag-apply ka ng agad-agad na insecticide. Opo. Dapat obserba muna yung palayan mo kung anong kulisap ang mas marami. Opo. Kasi dalawang klase nga ang kulisap may kaibigan at kaaway. Opo. Kaya kung mas marami kaibigan, Hindi na po no maglalagay. spray na. Opo. Ano po ba madalas na peste nyo pong nararanasan sa inyong palayan po? Ang pestis, yung BPH pala. Ano po yun? Uod? Brown plant hopper. Hopper po. Wala naman pong mga uod po, ganun mga bulate. Ay, bulate, madalang ni bulate. Pero mas maganda nga sana kung may bulate yung bukid mo dahil nagpapalos ng lupa yun. Opo, hindi po masyadong compact po, Oo. ano. Yun ang isang bentahan ng bulate sana. So sa may may alam po ba kayong other alternative po sa pag-manage po ng mga pesticide? Halimbawa po, yung may paraan po ng pagpuksa ng pesta bukod po sa paglalagay po natin ng pesticide. Yun po ba yung sinabi niyo po nung una po, yung Madre de Cacao po ba nung araw? Oo, kasi noon, yun lang ang pinapractice namin. Kasi noon, no spray, no fertilizer nung araw. Yun Ganun. po. So yun na po yun ano niya po. Oo, kaya yun bale. Pagka may ispat-ispat yung mga pananim, tutulusan mo sa gitna. Pagka kung lilipas. Pag ngayon po ba ginawa yun, parang wala na pong epekto po. Oo, parang hindi na siya effective. Tsaka isa pa, hindi na yung na accept na siya tinatawag noon. Yung namumuti yung mga dahon. Opo. So, Para bang nag-iiba yung damage ng palay o sakit na parang nagle-level up sila na talagang parang nakaka-adapt na po sila sa mga ano po. kaya ang Mga suspect nga pesticide. namin is yung mga company na mga pesticide is para bang meron kasama silang Pampatibay na resistensya po Oo. ng mga ano. saka yung para bang nakapagdadala rito ng mga bagong insekto katulad nung black bag. Opo. Noon talaga alayan. Ngayon talagang pag Mga- sumabo sa highway, talagang Yung po ba nagkakaroon pa- alitangya po ba? Oo. May dalawang klase yung alitangya sinasabi. Yung natural na alitangya, yung payat na mabaho. Sabagay talagang mabaho alitangya, pero yun. Sa ibang lugar, nakaka-damage, malakas din daw dumamage yung payat na alitangya na yun. Sa mga palayan po. Mm. So sa meron po ba kang pinakamalaking problema po na dumating po sa pagpuksa po ng mga peste po o pagpatay po sa loob po ng pagsasaka niyo po? O wala naman po? Wala namang mabigat. Kundi kasi, ang nangyayari, preventive ang nagiging ko namin. Kasi, pagka kasi naka-atake na, mahirap na awatin. Opo. Ganun. Kaya kung sabihin, yung bakuna ba? So sa tingin niyo po ba yung makakatulong po yung tamang paraan po ng pesticide po para mapaganda po yung kalidad ng paglupa po? Oo, kinakalaan talaga. Naka-management talaga yung pagkuha ng mga pesticide. Na hindi naman dapat apply ka na apply. Opo. So may mga paraan nyo po na pwedeng gawin para mas marami pa pong magsasaka ang magkaroon ng kaalaman sa tamang paraan po ng pagsasaka. Ano po kaya tamang gawin po para magkaroon din po ng kaalaman yung ibang magsasaka po? Ang magsasaka, talagang na-practice na sila doon sa una na kung saan hindi sila masyadong aware sa mga makabago. Opo. Ganun.
Yung parang mga teknolohiya po, anong mga bago. Yung mga diskarte nilang sinusunod. Yun. Kasi kung ano po yung nag-work po ba sa kanila, yun po ang gagawin nila, ganun po. Pero Eh, marami ring uma-adapt ng mga mga technologies. Opo. Mga entusado. Yung bang laan silang ng oras. Yun po. Yun lamang naman po yung mga katanong ako sa tamang paraan po ng pesticide po. Maraming salamat po. Yun na Okay, po. welcome. Tapos na po. Mag-iisa naman. Roberto po. Roberto, R-U-P-E-R-T-O. Roberto. Roberto. R-U-P-E-R-T-O. Ano po yung apelido? Punsalan sa nanay, Romero. Romero po. Hindi, punsalan muna. Punsalan po. Middle name. Romero. U po ba or Romero? Eh, siyang gamit dun sa punsalan naman gano'n. Romero, M-A-R-O. Ayan po. Oo. R-O. R-O. 3. Papapirmahan ko na lang po kayo, Tay. Pirma ba o buong Opo. pangalan? Pirma lang po. Ay, pirma lang. yun. Opo. Okay. Salamat po. So, simulan na po natin. Tatay, yung ano po kasi, yung pag-aaral ko po ay tungkol po sa paggamit po ng pesticide po natin. So, yun po, aalamin ko po yung level po na, or kung gaano na po taas na po yung level po ng pesticide po natin sa lupa, and ilang beses po tayo naglalagay ng pesticide sa isang anihan po. Ganun po. 3 beses ako naglalagay. So, yun po. Unang pataba, 3 araw, mag-spray na ako ng insecticide. Pagka bago top dress, nag-spray ulit ako minsan. Pagsapo niya, nagkakuha na ng hype yung sapo ng palay, spray ulit, last fall na kayo, pagpapagulang na yun. Opo. 3 beses Isang ani po. isang ani, 3 beses ako mag-apply ng spray. Ganong katagal na po kayo nagsasaka po? Nung magkano na, may ng 40. 40 po. 40 years. Yan ang naging buhay ko eh. Paano po kayo nagsimula sa pagsasaka nyo po? Nagsimula sa pagpapurkwento na ako, nagmumula, nagpapatanim, kung taga-araw, sabog tanim, ganun. Simula po ba pag, ano nyo, kaya ba namanan nyo na lang po, yung mga tatay nyo po, yun po, ganun po. Oo, minana ko na lang sa magulang ko yung pagsaka. Pag hindi naman ako nangungontract niya, pagsasaka lang ang kongko. So ano po yung pananim na tinatanim nyo po sa bukid po? Depende sa pagtag-ulan, kang ganun, rifle to. Pagka tag-araw, SLA, teka, hybrid. Ganun, alili. Opo. Informe sa Mga hybrid po, ano? pagka tag-araw na ganitong tag-init, SL8, gano'n. Pagka tag-ulan naman, ang sinasabi tag-ulan, tanim ng Agosto, 6 ng Nobyembre, ayun, triple to. Pagka 6 ng April, yan, hybrid ng binibini ng may-ari. Ano naman pong brand ng pesticide po yung ginagamit po natin? Chicks, ganyan, chicks, may hinalo ko ng high-tox. Simbus naman sa malalaki na palay, simbus na, dahil kulisap na eh. Opo. Una pang uod, pang kulisap, pang alutang niya yung pagsapo na niya. Yun ang Apo. huling spray na yun. Kaya po naging 3 po yung pag-spray nyo po. Oo, kaya 3 beses. Pagsapo niya kasing gano'n, wala pang laman yan nakaturo pa lang eh. Kailangan ma-spray na para hindi na pala ka ng ayo. Pag yuko niya, nagpapagulang na lang nun, wala na. So sa may paglagay nyo po, sa pagtanim pa lang po, sa pagsapaw saka po, yung bungubunga na po. Oo, bumubunga na, huling spray.
Tapos ano po yung pagpili nyo po ng pesticide po ba? Recommendation po sa cost po ba niya or yung sa availability lang po? Dito sa conforme sa sugar ng palay na sakit ng palay. Yun po. Mm. Depende po. Depende sa fungus. May mga alternative po ba kayo or iba po? Halimbawa po, mahal po yung isang pesticide po. Meron po ba kayong mas mura po? Ganon. Meron. Ganon po yung... Kung ano namang mahal, siya kung ituturo sa amo kasi siyang mainam. Opo. Kasi hindi parehas ang kung ano nagmumurang panlaso natin, Parang- na effect nung. Opo. Mas mainam yung... Mas mahal. Oo. So sa may ano naman po, sa may mga nakaharap po ba kayong problema sa paggamit po ng pesticide? Halimbawa po na mali po kayo ng apply sa loob po ng 40 years niyo po. Or hindi naman po. Ala naman. Wala naman po. Or wala naman po kayo nasirang pananim po. Mas naprotektahan pa po ba niya yung... So, minsan yung mga bagyong mga dumadakong nga walang inaani talaga. Opo. Yung dumadapa na po ipaalay yung niyo. dumadapang gano'n, minsan nagkakataon kasi madalas ang bagyo, ayun, nasisira. Sa halip pumanin ka ng 100, 50 na lang. Opo. Ganun, nung nangyayari po, tagulan. Kung tag-araw na ganito, puro maganda ani pag-ani ng Marso, Abril. Yan, pero mas maganda ang inaani ng mga tagal. Nakaranas po ba kayo nung halimbawa po, nung nag-apply po kayo ng pesticide po, nagkaroon po ba kayo ng problema sa health po natin? Wala naman po. Sa may sa condition po ng lupa natin, nung naiiba po ba siya after natin mag-apply po ng pesticide po ba? Minsan yan, yung pag-alis ng asin, minsan naka-technician kasi yung binubukid ko. Sumusunod sa technician yung amo ko, gano'n. Maasim na kay lupa, kailangan na kalagyan ng gano'n. Lagyan ng yung gano'n. Ano po ba yung nakakasakop dito? Santa Rosa o Cabanatuan? Kabanatuan. Ay, Cabanatuan. Santa Arcadia ito eh. Maluwang itong barangay nito. Sa nasasakop ng barangay ng Cabanatuan, pinakamaluwang itong Santa Arcadia Apo. tinatawag. Santa Romana, napalitan lang ng Santa Arcadia. Nakasama po kasi ito kaya po napili ko po yung barangay nyo kasi po, isa din po kasi ito sa agricultural na pinakamalaki po dito sa Cabanatuan. Pinakamaluwang na barangay Opo, nasakahan po. Ang barangay ng Cabanatuan eh, 89. Opo. Ito pinakamaluwang na barangay. Opo. Ito pinakamaluwang. Sa may paglagay nyo po ng pesticide po, sa tingin nyo po may epekto po ba yung paglagay po ng pesticide natin sa lupa po? Siyempre, meron nga eh. Kaya ka nag-spray nga eh. Sigurado. May effective. Kaya hindi nasasayang yung bilis mo. Sa loob po ng 40 years nyo pong pagsasaka po sa ilang hektarya po ba yung sinasaka nyo? 5 hektarya po. Ano po, may napansin po ba kayong pagbabago sa lupa po? Yung sa mga paglipas ng taon po? Ngayon nga eh, tulad yan oh. Mapapahinga ng April, May, Mayo, June. July pa lang kami magsisimula uli nito. Agosto magtatanim. 6 ng Nobyembre. Ganun lang, wala naman. Wala naman po. Dito na po tayo, dadako na po tayo sa may awareness and training po. Nung po ba, nakakakuha po ba kayo ng training or gabay po paano po yung tamang tamang gamit po ng pesticide po? Or kayo na lang po nakadiscover nun? Hindi. Naka-pamphlet na may takalan, gano'n, sa isang kargang spray na 16 liter. Iba naman yung pagdamo, may pang kulisap, gano'n. May mga tamang sukat po, ganon. Oo, may mga tamang sukat yun. Hindi na lang basta kami lang lalagyan ng gano'n. May pamphlet na isang karga sa spray ka, gano'ng tatlong kami, may takalan gano'n. So, eto po, dadako na po tayo.
May alam po ba kayo na may posibleng masamang epekto po yung pesticide natin sa kondisyon po ng lupa or wala po? Wala po. Sa may pag-control nyo po ng pesticide, ano po yung mas gusto nyo po? Yung gumamit po tayo ng chemical fertilizer o yung mga organic po na mga practices po natin na hindi po masyado nakaka-apekto sa may environment po natin? Hindi ko nasubukan yung ganun eh. Doon lang po tayo sa insecticide ang ginagamit. Kaya lang, hali-hali ng pangalan. Okay. Sa may sa may pagpa-farm nyo po, nagkaroon po ba kayo ng pinakamalaking problema po sa may pagpuksa or pagpatay po ng mga peste natin, tay? Hindi naman, yung mga tuwan eh, magaling naman yung palay na pag nag-spray, yung motor salta. Okay naman. Wala naman pong problema, no? Wala naman. Nagsusunod na lang paghihintay na kami ng sumako na lumabas na yung palay, spray na naman. Ano po ba yung madalas na nagiging peste po ng palay natin? Hanip. Hanip po. Oo, inahanip. Saka yung tinatawag na uban, uban. Upaw, nila. Hindi naman po siya suso or may kuhol po. Eh, meron din yung in-spray din namin ng pangkuhol, siyempre. Para po Yung hindi limito yung suso na yan, talagang hindi, walang magsasaka na hindi gumamit niyan. Pero hindi na ubos. Opo. At hindi nga nung susong kumon na yan. So may, ito po, Kainin na. sa loob po ng 40 years nyo po, may mga karanasan pa po ba kayo sa pagsasaka ng paggamit po ng pesticide or sa kalidad po natin ng lupa? Basta yan. Basta nagtanim na ng palay, nagsaka, obligado mag-spray. Hindi kami hindi mag-spray. Punla pa lang 15 days, spray na yun eh. Para wag hayupin yung punlaan. Kasi pag nasira yung punla, wala itatanim. Ayun po. Inaalagaan na yun. Yun lamang po, tatay. Maraming salamat po. Okay. Kaya bigyan mo siya. So, simulan na po natin, tatay. Ilang taon na po kayo? 74 sa June. 74 po. Ilang taon na po kayo nagsasaka? Dahil mula ng bata, mula no, 15. Dahil makaano ko na ng elementary. 15 years old po kayo nag-start po. Oo. Ano po yun? Namana nyo po sa magulang yun na po? Oo, mano sa magulang. Magsasaka lang kasi dito ng araw, yung mga ano. Opo. Kasi po, one of the biggest land po kasi or farmland po kasi, Santa Arcadia po. Kaya po, napili ko po siyang study. Yung ano pong binhi po ba yung nilalagay nyo po sa farm nyo po? Conforme, mayroong hybrid, may inbreed. Depende po sa Oo, panahon. depende sa panahon. Ano pong brandang pesticide po yung ginagamit po natin? May chick, may marami kasing klaseng ano. Chick, ito pula, wala, napagkalimutan ko na itong mga bago, yung mga gold. Yan. Yun. Yung anong peste naman po kayo lagi yung pinupuksa po? Ay, ano, yung ano itong ano itong Hanip po kayo gano'n. hindi, madalong din yung hanip. Leaf hopper, bale yun, kumbaga sa yung ngusong kabayo, hindi sa taong yun, ngusong kabayo, altangya, yun, maraming mga ano. Ayun po. Hmm. Gaano po kayo kadalas gumamit po ng pesticide or ginagamit nyo? Tuwing kailan nyo po ito ginagamit sa paninim nyo po? Conforme. Pagka bago magpataba, mag-i-spray ka. At pagkapataba, mag-i-spray ulit, ganun. Kung kailan dumating yung insecticide. Kung kailan po dumating siya? Oo, kailan dumating yung kasi yung iba, ala pang ano, hindi kayo mag-i-spray nung wala pa.
Ganun eh. Saan po ba galing yung pesticide? Provided na po ba? Bibili sa ano, dito sa, ano itong ano, Sa DA po ba? Or hindi, sa ano yun, mga produkto na kumpanya na ano, ah, ala na sa DA na ano yun. ano po ba pag sa paglagay niyo po ng pesticide, halimbawa po sa pagsibol po ba muna ng pananim or Ng sa pesticide. Opo. Pagka nga, halimbawa, nakapagpataba o bago magpataba, mga 1 linggo o ano, ganun, 2 linggo bago mag-spray. Okay. Ganun. Sa may pagpili niyo po ng pesticide po, ano po ba yung ano yun? Sa recommendation po, sa mura, sa cost po ba niya o sa availability po? Recommendation, kung ano yung dapat nyo i-spray doon. Sa ano, Po. Wala mga payo po ng iba ganun, halimbawa po Hindi, kung mo, alam mo, maedad na ako, hindi na ako papayuhan. Basta anong mong gano'n, ano. kung alam Punta ka lang sa bilihan, sa ano. may expert naman na po kayo sa ganun. Oo. Dahil matagal na po kayo Oo. Sa tingin niyo po, nagkaroon po ba kayo ng, halimbawa po, nag-apply po kayo ng pesticide, ano po ba, nagkaroon po kayo ng sakit dahil po doon or hindi naman po? Hindi naman. Hindi naman po. Dahil balot ka doon eh. Iba may face mask, may glasses pa. Long sleeve ka doon. Eh nung naglagay naman po kayo ng pesticide, wala naman pong nasirang pananim or yung nasirang lupa po or parang mano po yung lupa natin? Ay Nag-iba? wala. Pesticide lang eh. Ano eh. Hindi na po. Wala nun. So dadako na po tayo sa soil quality saka sa farming practices po natin. So ano pong masasabi niyo tungkol sa tungkol sa lagay po ng inyong lupa po or yung condition po ng lupa niyo? Ano muna sa ano, yung iba, kung mo pagkatag-araw, di natin okay lang, kung baga sana yung pagkakayak, okay lang, ala na inilalagay, ala na yung panglagay ng pang-asim, o pang ano. Okay po. Sa tingin niyo po ba may epekto po yung paglagay po ng pesticide sa ating lupa po? Kung meron po, paano po? Walang epekto sa ano, sa lupa yon. Wala po. Wala. So wala po kayo nakakitang pagbabago po sa Oo, lupa wala. natin sa loob po ng mga O taon. gaganda pa yung paranin, pagka na-spray mo nga ng pesticide. Yun. So nagkaroon po ba kayo ng parang training po or sa paggamit po or natutunan nyo na lang po? Nag-training pagka may bagong produkto ng gamot, ano tawag dito sa ano? May nagpapaliwanag na ano dito. Pagka yung mga may produkto na halimbawa. Parang binebenta po sa inyo. Oo, gano'n. Parang ano sila, ano tawag dito? Hindi naman promo, yung Parang yung pinopromote po nila yung, Oo, yung ano. kung ano po yung kung ano po Oo. magandang epekto po nito Oo. sa pananim. Ganun. So may mga alam po ba kayong other alternative po bukod po sa pamatay po ng peste natin bukod po sa paglalagay po ng pesticide? Ay, wala na. Makabago na ngayon eh. Ala na nung ano. Ala na yung iba kasi nung araw, naglalagay ng dahon ng kakwate. Pagka may ano tawag dito sa puting ano. May mga ano. Oo, may mga ano, nung araw eh ngayon wala kung ano yung ano, gamot ngayon ng ano. Kasi po advanced na yung technology. Oo, advance na ngayon. Ito na, dadako na po tayo sa mga naranasan nyo po. So, ano po yung pinakamalaking problema nyo po pagdating sa pagpuksa po ng peste or sakit sa pananim po? Eh yung ano, malaganap kasi yung hanip. Yun yung pinaka ano to. Tapos ang malala, yung halimbawa matutong. Yung fungicide bali. Opo. Yung sa ugat nag-umpisa, doon tutuyo. Ano po ba, kumukonti po ba yung ani natin? Halimbawa po, hindi po tayo nakapaglagay po ng pesticide or hindi po natin napuksa yung mga peste. Oo. Kung kumukonti po. Ano yun. So, ano, sa tingin nyo po, may mga, ano po, matutulong pa po yung, ano tawag doon?
May matutulong pa po yung pesticide sa Oo, obligado. Sa ngayon, Paggantan. oo, obligado ang malaki maitutulong. Yun ang pinakagamot nga ng ano eh. Kaya nagkasakit yung palay, yan ang Opo. Ano po, pag sa mga susunod na taon po, ano pa rin po, patuloy pa rin tayo mag-apply ng pesticide po. oo. Para Basta dumating nga yung peste sa palay. Opo. Tuloy-tuloy yun, hindi yung iba nga, linggo-linggo, pagka talagang sobra. Ano po, halimbawa po, pag wala namang peste, or kailangan talaga mag-apply ng pesticide, Oo, kailangan din. kahit wala pong peste. Ang i-apply naman doon, halo lang, parang, ang tawag dito sa liquid, fertilizer na liquid fertilizer na haluan mo lang ayun, ng pesticide, gano'n. Parang pampagdagdag protection na Oo, lang po, protection lang. Agap, kumbaga sa agap na para po hindi Oo, makawas. para hindi kontra, ganun. Ano po, eto na, last na tanong na lang po. Ano po, may gusto pa po ba kayong idagdag tungkol sa inyong karanasan po sa pagsasaka po sa paggamit ng pesticide po or sa kalidad po ng lupa po natin? Wala na, basta ngayon, ang mahalaga ngayon, ang kalidad ng lupa, at saka yung pesticide. Yun ang nakaabang doon sa magiging pagbalat. Ng palay po. Pag hindi po maganda yung lupa natin, hindi po maganda yung Oo, hindi. Halimbawa, may asin na ika, Opo. hindi ka nakapaglagay ng pangalis ng asin, medyo mahina na, hindi gaganda yung palay. Yung asin po ba na yung parang term po na hindi po maganda yung Oo, kalidad ng magiging lupa? sibol nung Battery na ba yung gawa nyo ron? Hindi, pag ano po, Wala wala isa pa, doon nag-umpisa yung yung differential sa yung fungicide. Mm. Sino po ba nag-advise po sa atin na maasim na po yung lupa? May ano po ba kayo? Ay wala, yung Kayo na lang. oo, ganun. Parang na-identify nyo na po na Pero medyo tawagan nyo si ano mo. Number mo. Hindi, mo ngayon sa tayo ng city, ng Carpo. Carpo sila nagpapaliwanag ko, ano kailangan ilagay, ganun. Ano ba yung mga number na to? Halimbawa, hindi man maasin yung lupa mo, nagbibigay sila ng pang-alis sa asin, pang sa mga, nagbibigay sila ng konti-konti pang nilagay. So nagkakaroon po tayo ng parang support po from the city office. Oo, meron support ng DA. DA Bali po. DA yun. Opo, Department of Agriculture. Oo. Wala na yung mga yan. Yun. Ang gumagawin Yun lamang po tayo. Kasi gaya na gaya ng city, dito nagbibigay ng Itong Jimmy na to, No. isa, 09. libreng binhi. Libreng binhi po. Baringan. Oo, ganun. Saka mga pataba po. Oo, pataba. Malaking tulong na rin po yun sa mga Oo, ano. DA. Galing daw sa DA yun. Pero dito Hindi, dadaan sa 0299 city, sa Carpo. Opo. Yun lamang po. Tatay Silverio Disi Mateo. De La Cruz yun, De La Cruz. De La Cruz po. Oo. Ang lolo ko po kasi is si Macario Mateo po. Macario, kilala niyo po. Yung kapatid ni, mamang-amang, So, sisimulan ko po yung aking pong... Ako po si Kier Mateo po, 4th year student po. Sige po. So, ano po, ang title po ng aking research po ay Assessment of Organophosphate Pesticide o yung pesticide po na ina-apply po natin sa lupa po, sa palayan po. So, una po, tatanungin ko po kayo, paano po kayo nagsimula sa pagsasaka po? Nag-start kami dyan muna sa pagpili ng tamang binhi. Tapos, land preparation, yung pag-maintain ng tubig, pag-apply ng abono, pag-spray ng pamatay damo, insecticide, saka yung mga pulya. Okay. Ilang taon na po kayo nagsasaka po? Sa 30 years na. 30 years po. Ilang taon na po ba kayo, sir? 50. 50 po. So, mga 20 po kayo nag-start, sir.
So, ano po yung pananim po na itinatanim niyo po sa inyong bukid po? Nung nag-start yung hybrid rice, nag-hybrid rice kami nung start ng po na kondito yung SME. Pag tuwing tag-araw po, magkaiba po ba sa kabuting tag-ulang? Magkaiba po ba? Mas tinatanim namin pagka wet season yung inbred rice kasi mahina sa sakit yung hybrid pagka wet season, madali siyang tamaan ng BLB. Ano pong brand po ng pesticide yung ginagamit po natin? Depende dun sa mga kailangang puksain na peste dun sa palay, pero nag-ano kasi kami, kasi tawag namin dun. Tinitingnan din namin yung kung kailangan na bang sprayin o hindi naman kailangan. Mga pang-agap po na para po mawala. Ano po usually pong peste po nakikita natin sa palayan po? Ngayon ang pinaka common na lagi yung peste sa palay, yung brown plant hopper. Long-term hopper. Yun ang So, gaano kadalas po tayo nag-a-apply? Halimbawa po, tuwing kailan lang po? Nag-focus emergent din kami para nun sa simula pa lang sinala kagad yung mapapatay ng insecticide na i-spray na. So, sa may pagpili nyo po ng pesticide po, sa pagpili nyo po ng pesticide? Sa cost po ba, sa recommendation po, or yung availability lang po? Kasi sa amin na-experience namin kung ano yung mas malakas na gamot, kung kailangan i-sprayin mo na nung matapang na gamot o kailangan i-sprayin mo muna nung mas mahina kasi nagiging immune yung mga insekto pagka na-spray mo nang wala sa timing at paulit-ulit mo i-spray yung isang insecticide Para makaka-adapt na po. Oo. Paano nyo po na-determine yung amount po or gaano po karami yung paglagay nyo po ng pesticide po? Meron naman siyang nakalagay na kung ilang porsyento, kung 10 Mga ml po. oo, gano'n. Pag sa isang hektarya po, parang meron na rin pong exact amount po. Halimbawa 1 liter ng ganiling insecticide o pang isang hektarya. Isang hektarya po. Sa may sa paglagay po natin ng pesticide, naka-encounter po ba tayong problema? Halimbawa po, nakasira po siya ng pananim or nagkaroon po tayo ng sakit dahil po sa pag-apply po ng pesticide. Sa ganun kasi, nagkakaroon kasi na kuminsan ng kakaramdam yung tao ng pagkahilo kuminsan dahil doon sa tapang na i-spray na gamot. Opo. Meron kasi mga ganong gamot, tapos yung iba kasi pinagmi-mix. Opo, yung mahina po sa kayang Oo. malakas po. Pinagmi-mix nila yung mga gamot. Pero meron mga common kasing gamot na talagang matapang. Opo. Kuminsan hindi kinakaya nung nag-i-spray. Nag-i-spray po. Sa may dako na po tayo sa soil quality po, yung condition po ng lupa. Paano nyo po masasabi po na yung condition po ng lupa natin ay sa yung sakahan po ay maayos pa po? Sa ngayon kasi yung mga ginikan, yung pinakuha na ng harvester, hindi na sinusunog. Hindi na po, na po. Doon na siya nabubulok. Tapos merong binibigay na mga ang gobyerno, tulad ng biosum, hinahalo namin sa fertilizer yon, sinasabog sa lupa. Sa lupa po. So, sa tingin niyo po ba nakaka-apekto po yung pesticide po sa fertility po or yung epekto po ng paglagay ng pesticide sa lupa? Ano siya? Depende kung matapang. Kasi naranasan namin dito nung nag-spray kami kasi kami rito, tawag ko, dry seeding. Dry seeding po. Ngayon, nag-spray kami ng damo, medyo matapang yung timpla.
Ibang palay hindi na lumaki. Yun po ba yung sabog tanim po ba? Hindi. Iba pa po Iba yun. yung sabog tanim, yung direct seeding, tapos yung transplanting, yung direct, Dry seeding. yung kasing pa na yun, yun yung unang pagtatanim ng palay nung araw eh. Okay po. Yung tawagin kasi namin dito yung sabog. Sabog sa tuyo. Sabog sa tuyo po. Sa may ano po, nagkaroon po ba kayo ng halimbawa po, sa may lupa po natin, may mga pagbabago po ba? Di ba po may mga parang umaasim daw po yung lupa, yung may ganong term po. Oo. May ina-apply naman din ng mga pagka kasi yung makita mo yun, yung sa palay, yung ayaw nang lumaki. Opo. Naninilaw siya, tapos pag binunot mo yung palay, yung ugat nun, ano siya, madilaw. Madilaw po. Hindi siya maputi. Kumbaga sa ano, makita mo, hindi malusog yung ugat kaya. Okay po. Yun ang problema sa lupa. Yung parang hindi na po nakakaano ng pananim. Hindi na po nag-grow or parang ano na po. Sa may ano naman po, section 4 po sa awareness and training po. Sa may ano po natin, sa loob po ng 30 years po natin nagsasaka, nagkaroon po ba tayo ng training po or binigyan po tayo ng ano po, mga program po, paano po maglagay ng ganito, ng pesticide po, No? ganun po. Sa ano kasi, nasa kooperatiba kasi kami. Kooperatiba po. Tuloy-tuloy yung ano, training yung seminar namin. So may mga seminar po kayong mga. So ano po yung mga natutunan po natin, ano po yung mga tinuturo po nila? Halos ano naman yun eh. Yung mag-start nga yun sa pagpili ng tamang binhi, yung sa land preparation, pag-apply ng fertilizer, ng insecticide, sa yung tamang papanatili ng tubig, kung kailan dapat patuyan, kung kailan dapat i-spray. Okay. So, sa ano po, sa mga training po natin na yan, may mga iba po ba kayong alternative way po para mapuksa po yung mga pesti po natin? Bukod po sa pag-apply po ng pesticide po. Ano, ang ginagawa lang namin kasi doon, kung hindi nga, hindi naman dapat isprayin dahil kasi meron yung mga tinatawag na yung mga kaibigang pulisa. Kulisa po. Yun yung ano, kung kaya mong tiisin yung palay, kung hindi naman talaga siya masisira, Opo. ganun na lang ginagawa namin. Pag ano po, ganun po, yung parang, minsan po kumukonti po yung ani po natin, ganun po Oo, ba? bago paano nabagawa. Opo. Sa loob po ng 30 years po natin, ano po yung pinakamalaking problema nyo po pagdating po sa pagbuksa po ng mga peste po natin sa palayan? Ano naman eh, once kasi na-apply mo yon sa tamang timing, mapipretend ka. Prevent po. Wala naman po kayong naranasan po sa dati po, halimbawa po, nakalimutan po natin maglagay ng ganito, tapos iba po yung peste pong dumating, ganun po. Ano kasi yun eh, tama yun, ano. Meron kasing iba nag-i-spray, hindi naman pang-uod yung Pinang-spray po. pag nang i-spray, kaya hindi namamatay yung peste yung palay. Meron naman, dapat pang-uod yung i-spray, hindi naman yun yung i-spray na pesticide. Kaya nagkakaroon ng pagod sa pananim. Sa pananim po. Ito po, paano po makakatulong po yung pag-apply po ng pesticide natin para gumanda po yung quality po ng lupa natin? Para mapanitili po yung kalidad po. Sa ngayon kasi, yung sa pagka nagpapatanim kami sa punlaan pa lang, binibigay na yung mga kailangan ko ng palay para nun, pag inilipat tanim siya, dadagdagan mo na lang ng ano kung anong mga kailangan para gumanda yung pananim. Sa may ano naman po, sa pag-farming practices po natin, ano pa po yung natutunan nyo po or nagkaroon po kayong kaalaman sa paraan po ng pagtama po yung pagtanim at paglagay po ng pesticide? Totally kasi yung pagsasakay, hindi naman ano eh. Hindi mo naman siya kayang i-expertise talaga eh. Bawat variety kasi ng palay, tapos yung panahon. Kaya hindi mo masasabing experto ka sa pagsasaka. Lahat, para rin tulad natin. Hanggat nabubuhay tayo, nakikipag
laban tayo dun sa kung anong, alam mo, wala namang problema. Tapos bigla na lang may darating. Ganun po. So parang ano po tayo, parang sugal po mag ano. Lalo na pagka panahon ng wet season, o yan, bagyo, Opo. yung habagat, tapos tulad nga yung habagat, hindi pa sakop ng Philippine Crop Insurance. Opo. Pagka yung nakasira, ala kaming nakukuha ng Subsidy. benepisyo galing sa gobyerno, sa crop insurance. So mas kumukonti po yung ani po natin pag wet season po. May time na talagang mahina pagka inabot ng bagyo. Kasi kung hindi naman tuwing wet season, nababagyo yung palay. Ayun po. Sa may ano po, may mga gusto pa po ba kayo idagdag tungkol po sa paggamit po or mga karanasan nyo po sa pagsasaka po sa paggamit po ng pesticide po or mga kalidad po ng lupa natin? Siguro, yung katulad kasi ngayon nga, yung sa global warming, mahirap sabihin mo na ganito yung dapat na gagawin, ganito yung dapat na ihatol. Depende yung kasi sa mainit. Opo. Sabi nito, magsasaka na naman kami. O yan, yung bukid, hindi na naman siya masasalang na mabuti kasi kailangan yung lupa talaga mapapahinga. Opo. Tulad yan, hindi na mapapahinga yan dahil inani lang yan nung March. March O po. ngayon, April. Ayan na, may tubig na. May tubig na. Sasakahin na yan. Ilang days lang, meron na uling tanim yan. Bali parang maaga po yung patubig po ngayon. Ano? Meron kasing second dry season na pagsasaka. Anong panang niya yan? Sila may ano yan. Dahil sayang daw yung tubig ng pantabangan. Okay. Parang madami na po kasing tubig. Ano? Kaya po parang nanghinaya po silang ipakawala lang po na hindi. Kaya hanggang dito lang yun sa may pulili. Pulilyo po. Sige po. Yun lamang po yung mga tanong ko po. Maraming salamat po. So, tayo simulan po natin. So, paano po kayo nagsimula sa pagsasaka po? Namana nyo po ba? Or, Ada ako yun. Namana yung bukid. opo. So, Dahil kasi nung sabi ko nga, bata pa lang ako, nagsasaka na ako. Ako ang panganay dahil kasi sa lalaki. opo, Kaya sa akin, ang ibinigay sa akin bukid, 3 hectares. 3 hectares. Oo. Pero wala na yun, naluso na yung 3 hectares na yun. Bali, eto po, sa inyo na po. Ito, sa ako namin ito. Ito ang pundar namin mag-asawa. 1967 nata. Opo. Eh, nabili namin yun dito. Bali, 1968 po, dito na po kayo. Oo. Pero tiga rito kami talaga. Tagapalagay na po kayo. Ang pinagbulan namin sa Lopez Haina, Cabanatuan. Okay. Nakakapitbahay namin sila J. Vergara na yan. Ay, sa may west po. Oo. Yung Lopez Haina, Lopez Haina yun eh. Nandito yung kala mayor. Okay. Sila Dr. Jimenez naman dito, kung kilala rin si Dr. Jimenez. Opo. Sa may palengke po. Oo, kayo. nandun lang bahay namin. Ano po yung mga, tinatanim po natin sa palayan po? Ayun yung mga inbreed na Inbreed palay na ilalagay pa ba rin ako ano ang pangalan ng palay? Hindi, okay na po. Inbreed Basta po. inbreed lang, Opo. ilagay mo. Sa may brand po ng pesticide po natin, anong brand po or pangalan po ng pesticide lagi po natin ginagamit? Maraming may Brudan, yung ano tawag dito, maraming pangalan ng gamot. Pesticide. Depende po sa pesting pupuksain po. Oo. Ano, gumagamit po ba ng chlorpyrifos po? Hindi. Hindi naman po. Hindi. So, sa may sa pag-apply po, organo po tayo kadalas sa paglagay po ng pesticide po. Halimbawa po, sa pagsibol po ba? Ay, formero pa lang. Pagka nagsabog, yung sabog tanim na tinatawag. Opo. Nakapagsabog tanim ka, mga 8 araw, bibili ka na ng yung bomba sa suso. Unahin mo pa yung sa pang suso, yung heat. At saka sa dabo, yan. O, pagkayari nun, na makon mo yan, pesticide na susunod mo. Opo. Ganon.
Sa may pagpili po natin ng pesticide po, paano po tayo mamili po ng pesticide? Sa availability po ba, sa rekomendasyon po, o sa cost po nito? Sa rekomendasyon, gano'n na bilhin mong gamot, maganda kayo. Gano'n, mamimili ka kung ano ang mga gamot yung bibili mo. Yun po yung parang basihan nyo po. Oo, Opo. makamamatay ng hayop. Opo. Sa may ano naman po, paano nalalaman nyo po ba kung gaano po kadami po kailangan ng pesticide po sa Hindi. paglagay po? Sa ganyan na, sa limbawa, 3 hektar sa bukid mo, tigi-tigi isang bote yun. Digi-digi. Natigo 1 liter. Tapos po idadilute na lang po ano. Oo, gano'n lang ang gagawin. Sa may ano po, may na-encounter naman po ba kayong problema po sa paggamit po ng pesticide? Halimbawa po, nagkaroon po tayo ng nasirang pananim or nagkaroon po ng epekto po doon sa naglalagay po ng pesticide sa kalusugan po nila. Ay, kuha niyan ang palida kasi hinahanap yan, kung naririnig niyo yan, hinahanap yan. Kailangan isisiguro mo yan sa, PICC ba yun? Opo. Isisiguro mo yan para makakuha ka rin sa napinsala ng hayop. Opo. Ganon. PICC yata yun. Opo. Yung mga nag-aayno po ng palayan po. Ano? Oo. Iimbestigahan muna yan pala kung tamang doon sa sinasabi sa kanila, sinira o hinanip. Opo. Yun. Para po makakuha po Oo, ng... para makakuha ka ng ko sa kanila. Opo. Sa may ano naman po, sa kondisyon naman po ng lupa po natin, paano po natin masasabi na yung kondisyon po ng ating lupa ay maganda yung kalidad po? Malakas pa. Opo. Hindi, yung conforme, pagka kinuhan mo rin sa, kami ang ginagamit lang namin, triple ka 14 at saka urea lang, yun lang ginagamit namin. Opo. Sa tingin nyo po, may epekto po yung paglagay po natin ng pesticide sa lupa po? Epekto pero wala na ngayon sprayer na ginagamit. Meron pinakamagaling dyan, yung sinasabog mo sa lupa. Ano ba tawag doon? Epekto yun. Kaya lang napakamahal nun, 2,000 sa isang Isang bote po. isang bote. Opo. Sa loob po ng gaano katagal na po kayo nag-aani, meron po ba kayong napansing pagbabago po sa ating lupa po? Wala na bang alang pagbabago sa lupa. Wala naman po. Wala. Basta dapat tabaan mo yan. Kaya, Kasi po yung iba pong palayan po, yung may sinasabi po silang term na umaasim daw po. ay talagang merong maasa. May kailangan dyan, iyaano mo sa lupa. Patetes po. Patetes mo kung ang lupa. Okay po. Ay kami, hindi pa kami nagpapatest ng lupa. Pero sa ganyan sunod-sunod, kinakailan talaga nagpapatest ka. Maasim ang lupa. Opo. Para po maging maganda po yung ani po Oo, natin. para ano? maganda, para hindi kakapitan ng tunggro, mga hayop yun. Dako naman po tayo sa awareness and training po. Sa loob po ba ng ating pagsasaka po ba, naka-receive po ba kayo ng training or gabay po paano po yung tama at ligtas sa paggamit po ng pesticide, saka po ano po yung natutunan natin? Wala pong seminar. Lang seminar. Mana pa rito sa Mangga, meron kami seminar. Pinatatawag kami ng Syngenta, gano'n. Okay, seminar. Bali po yung natutunan nyo lang po dito ay parang sa loob po ng ilang taon nyo na pong pagsasaka, natututunan nyo na lang po. Oo, Para- paano dapat na ako, sa tagal na ako, siyempre may experience mo rin sa Opo. pagsasaka kung ano pangakailangan ng palay, gano'n. Opo. Kung anong mga gamot. May alam po ba kayo na posibleng masamang epekto po ng pesticide po sa lupa at pananim po? Ala ang kwan. Wala pong masama. Alang masama, basta yung nakamamatay ng mga pesticide Opo. lang. Bali sa pesti lang po siya So, sa may sa paglalagay po natin ng pesticide po, may alam po ba other alternative po? Halimbawa po, hindi na po tayo gagamit ng pesticide. Mayroon na po tayong ibang gagamiting po. Hindi po pwede wala kang gagamitin pesticide. Opo. Lahat ng magsasaka gumagamit ng pesticide. Opo. Pagka di mo ginamitan yan, wala kang anihin. Opo. Parang magkukulang po yung ani po natin. So, ito po. So, sa may ano po yung pinakamalaking problema nyo po sa naranasan nyo po sa pagpuksa po ng pesti po? Malaking kuha namin yan yung pambili ng gamot. Yun ang Pambili problema namin.
Opo. O yun ang kwan dyan. Unang-una yun ang problema. O sa kaharap ng pambili ng gamot. Opo. Tumataas po ba yung mga Oo, tumataas yan. Maging pataba, lahat ng input sa bukid tumataas. Opo. Presyo nga pagdating nga sa ano yan, presyo ng palay hindi tumataas. Sa tingin niyo po, ano po yung makakatulong sa inyo para maayos po magamit ang pesticide at papanatili po yung kalidad ng lupa? Ay, kailangan nga ipatetest mo sa ano yan, kung anong kailangan. Opo. So, ayun po. Ano po sa tingin niyo pwedeng gawin para marami pang magsasaka ang magkaroon ng kaalaman para sa tamang paraan po ng pagsasaka po? Ay, dito daan kasi alang na ako ala nang hindi na nagkahangat daw marami kaalaman ng magsasaka. Basta dito gusto ko ng pambili ng pataba gamot. Basta po tama lang. O yari na. Mahaba pa ba yan? At last na po. Ano po ba gusto niyo idagdag or tungkol sa kanasan ng pagsasaka po or paggamit po ng pesticide po? Meron pa po ba kayong nais idagdag? Ala na po. Yun lamang po, tatay. Maraming salamat po. Okay na po. Talagang interviewin yung agriculture rin. Agriculture po. Kasama ko yan, mga Sige po. tresurero. So, Basta kami tatlo. Yes. Opo. So, simulan ko po, gano'n na po kayo katagal pong nagsasaka po? Since birth. 60 years na ata. 60 years po, mga ganun po. Mga 55 years siguro. Kaya, Ilan taon na po ba kayo? 68 na ako. 68. Bali bata pa po. Or Bata. namanan nyo na po sa mga magulang nyo po. So, ano po yung mga tinatanim po natin sa palayan po natin? Ngayon, Opo. mga inbreed. Inbreed po. Yun po ba yung parang pag tag-araw po? Iba po ba yung pag sa tag-araw po sa may pag season po ng tag-ulan? Kahit tagulang, inbreed din ang tinatanim Inbreed na namin. rin po. So, ano pong brand po ng pesticide po yung laging ginagamit natin? Ginagamit? Opo. Chicks. Chicks. Ayan. Rudan. Ganun lang. Ano po yung madalas na mga pesticide pong nakikita natin sa palayan po? Hanip. Hanep po. Ayan. So, yung hanep po ba, ano po siya? Pag tuwing tag-araw lang po or tag-ulan po? Tag-araw ata. Kahit ano. Pero mas active yung pagkatagaraw. Pag tag-araw Marami. po. So, sa mga stages po ng paglago po ng palay po natin, saan nyo po madalas nilalagay pesticide? Sa bago po umusbong? Yung paglalagay ng Pesticide po. pesticide. Opo. Pagka 2 months. 2 months po. So, yung parang prevention na po or para po hindi po masira ito. So, po, yung pagpili nyo po ng pesticide po ba, ito po yung recommendation po ba sa may cost po or sa may available lang po na pesticide po? Sarili namin. Kung ano gusto namin kami bumibili. Experience na namin kung paano patayin yung hayop. Peste po. Mga kung anong pesticide ang kailangan doon sa palay. Kahayop na yun kung ano. Paano nyo po nalalaman na yung pesticide po pasok po dun sa, halimbawa po sa 1 hektarya po, paano nyo po nalalaman or sukat po niya? Basta kami, yung takal doon sa isang pesticide, yung 3 takip doon. Yun ang ito pa namin. Kung hindi aabot sa 1 hektarya, bibili pa uli kami. Bibili po. Kumisa kasi pag may hayop talaga, medyo magtatapang ka ng konti Po, nagkaroon po ba kayo ng problema halimbawa po sa paggamit po ng pesticide? Pero halimbawa po, nakasira po siya ng pananim or nagkaroon po kayo ng sakit sa paggamit po ng pesticide? Meron naman po ba? Sa katawan ba, gano'n? Opo. Wala pa naman kami naranasan na gano'n. Sa may Yung naman parang po? allergic ka daw. Opo. Wala pa naman. Sa may naman po, sa kalagayan po ng ating lupa po, ano po yung masabi niyo tungkol sa lupang sinasakat po niyo? Yung lupa doon sa aming lugar, talagang lupa yun, maganda yun. Kaya pagka halimbawa nakapagtanim kami, pag ganyan na kalalaki palay, mag-aabono na kami. Opo. Yung abono po ba, pesticide din po ba? Hindi, fertilizer naman po. So, yung sa may pag-abono niyo po, yung po ba yung parang
pag nasinabi pong umaasim na daw po yung lupa. Yun po ba yun? O, Tawag doon. Yung pag may umaasin na o iba pa po yun? iba na yun eh. So, sa tingin nyo po, may epekto po yung paggamit natin ng pesticide po sa lupa po? May epekto. Opo. Ay, palagay ko hindi naman eh. Basta mapatay lang yung hayop. Opo. Ganun. So, sa may nagdaang taon po, may napansin po ba kayong pagbabago sa lupa nyo po? Wala Wala. naman. Wala namang napapay. Dahil parehas na kasi pag nag-abono ka, hando na yung lagay ka ng fertilizer, hando na kakain na yung palay. Makikita mo na yung bulas niya, gano'n. Ganun po. Ngayon, kung may papansin ka rin, kailangan talaga, meron kang gamot na pesticide. Kung anong karapat dapat na ilagay na gamot. Sa may ano po, sa paglagay ng po natin ng pesticide, nakakuha po ba kayo ng training or gabay po na ano po, na tama po yung paggamit po natin? Parang seminar po. Ako madalang sa seminar ngayon, bago lang kasi kami sila, madalas. Madalas. Hindi, mga seminar naman po tungkol sa paggamit po. Or na ano nyo na lang po siya na tagdan sa experience nyo po. Kaya po, Experience na lang yung Opo. sa amin. Kabisado naman namin kung anong dapat na pesticide ang dapat namin gamitin. so sa tingin nyo po, ay may masamang epekto po yung paggamit natin ng pesticide po sa lupa po, saka po sa pananim natin. Wala naman ako, Wala naman ako naman nakukuha na gano'n, nararanasan na So, ano po siya, bali maganda po para po maprotektahan nyo. protection sa palay yun. Opo. So, may ano naman po, ito last na 4 na tanong na lang po. Sa may paglagay po natin ng pesticide po, may mga challenges po ba kayo or sa pinakamalaking problema po na sa pagpatay po or sakit po sa pananim po? Parang halimbawa po, may dumating po na parang pinakamalaking problema po sa pananim nyo po na meron po ba? Hanip Hanip po. lang ang number 1 dyan na kalaban eh. So, pag dumating po, halimbawa po, hinanip po yung pananim po natin, ano po ba nangyayari po doon? Ay, natutuyo yung palay. Natutuloy po. Natutuyo yun. Pag natuyo po yung palay, ano po yun? Parang nababawasan po ng Patay na yun. patay na po. Wala naman, hindi na pwede ko, wala nang laman yun. Hindi na po naaani po. Ganun. Sa ano po, sa tingin nyo po, ano pwedeng gawin po para po mas marami po yung magsasaka magkaroon ng kaalaman sa tamang paraan ng pagsasaka po? Eh, kailangan complete. Seminar po. Po. Sa may ano po, sa tingin nyo po ba nakakatulong po yung maayos na paggamit po ng pesticide para po mapanatili po natin kalidad ng lupa po? Oo, nakakatulong ko dahil yung paggamit pesticide kasi lahat nung halos hayop doon sa lupa na yun, napapatay yun. Napapatay po. So, pag napasobra po ba ng paggamit ng pesticide, parang masama na rin po epekto niya sa pananim po ba natin? Hindi naman, alam mo nagiging ko ano. Para naging protection na lang din po siya sa mga peste po. Binobomba rin kami sa lupa para Oo. wala yung asin. Opo. Kasi, Ano po yun? Meron po ba kayong parang technician din po? meron, mga pinupuntahan din Yung mga palayan. namin, may technique na kailangan na ikaganon. Para po gumanda po yung ani po natin. Sige po, yun lamang po. Salamat po.